Nako, ICC ng Malacanang ayon kay Senator Amy Marcos. Impactang, alam nyo na, sabi, umiyak, nervous shutdown ang ating anti-Claire, no? Kasi ba naman, masakit ba naman sabihin ng impacta eh. Kasi pa sabi impacta, nung araw kasi, parang ano yan eh, parang parang impacta, parang halimaw na napakasama, isang masamang ugali na black sheep sa pamilya, impacta ka. Di ba? O ngayon, kay Eric Celis may pasabog. May matinding pagsabog kay Auntie Claire. At eto nga, alam mo sabi natin kung gusto nyo tumaas ang rating ng Pangulo, sibakin nyo si Auntie Claire. Nito to lang, palitan nyo. Huwag naman masalitang sibakin. Expel o palitan ninyo. Kasi alam nyo bakit? Kasi okay naman nakikita ko ang Pangulo kung magtatrabaho maliban sa flood control issue, di tayo bias dito yung trabaho niya natural sa presidente. No? Okay naman, pero maraming kakulangan. Yung kakulangan na yun ang pinupuna namin. Hindi namin pinupuna yung trabaho niya. Hindi mo kasi pwede sabihin na ang presidente walang ginagawa. No. Kalokohan yun sa sarili mo. Huwag kayong magsaseta. Tuturuan ko kayo huwag kayong magsaseta ng isang bagay na alam nyo naman na hindi nangyayari. May ginagawa ang presidente kahit papano. May ginagawa yan. Hindi po pwedeng presidente ka, wala kang ginagawa, upo ka lang, wala kanyang ka lang, hindi. Huwag nyo aminin yung sarili nyo. Kaya nadadali kayo ng katwiran eh. No? May ginagawa yan, pero may kakulangan. At yung kakulangan na yun ang pinupuna natin. At kapag pinuna natin, wala naman silang syempre karapatan na tayo husgahan. Halimbawa, ikaw, pinuna kita, yung ginagawa mo, paghugas mo ng plato, hindi masyadong malinis. Magagayat ka ba sa akin? Bakit mo ako pupunahin? Ang tagal-tagal ko nang ginagawa to. Hindi, nakita ko mali eh. Di ba? May karapatan tayong punahin ng isa't isa. Huwag lang tayo magbabanta. Huwag lang tayo yung destabilization. Huwag yon. Pero yung punahin, yung pagkukulang ng gobyernong ito, walang masama. Sabihin namin, ang isa namin yung flood control issue lang naman ang inaano namin, pinupunto namin eh. Di ba? Saka huwag kang mag-react. No? O ngayon, sinabi niya katulad ni Amy na impacta. Pero huwag kang kapatid pa rin niya ng presidente ng Pilipinas. Overall, ano man ang mangyari, ano man ang mangyari, sa huli, magkakaayos pa rin yan. Dahil magkapatid yan. Hindi naman nag-awa yan dahil sa yaman eh. Hindi naman nag-awa yan dahil sa kapangyarihan eh. Hindi Nag-awa yan dahil sa nangyayari ngayon na hindi tama. Katulad ng pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Pumayag siya. Sabi niya, hindi siya papayag na papasukin ng ICC dito. Any shape of form. Sabi, parang gano'n, etc. Ang ngayon ginawa niya, pinapasok niya. Doon nagsimula yun eh. Diba? At nagseta si Amy doon sa Iglesia ni Cristong rally, nung pangalawang rally. O kayo na magsabi kung ano sinabi ni Amy. Doon nagkagalit yun eh. Pero ano pa man dahilan, magkapatid pa rin sila. Di ba? Baka sa huli, ikaw ang sisibakin. At pag sinibak ka, Auntie Claire, eto magiging resulta. Tataas ang rating ng Pangulo. Ewan ko ba't di ginagawa yan. Totoo lang. Minsan ako okay naman, nasasatisfy naman ako sa Pangulo. Pero pag narinig ko siya, nagagalit ako eh. Totoo lang. Di ba? Pero pag may pupuna kami sa Pangulo, pupunahin namin. Karapatan namin yung taong bayan kami. Hindi naman namin minumura. Huwag mong mumurahin. Yun ang masama. Huwag mong pababantaan. Masama yun. Huwag mong magsaseta ka ng laban sa yung masama talaga. Huwag yun. No? Pero ito, painggan muna natin si Auntie Claire sa kanyang pahayag. Painggan natin Ang problema kasi sa iba dito, hindi ilong ang humahaba. Sa pagsisinungaling, hindi ilong ang humahaba. Di siya tumitingin sa ebidensya. Tumitingin siya sa kaalyado. Syempre. Plastika na to kaalyado talaga bakit kayo? Hindi ba kayo tumitingin sa kaalyado nyo? Pinagmamalaki niya si Revilla. Kaalyado nila. Hoy, katikit lang ng Pangulo si Revilla, hindi kakampi. Magkaiba talaga yung kaalyado talaga. Di ba? Yan ang mahirap. Napakulong si Revilla, ipanunumbat sa atin na ikaan niya. Bakit naman si Revilla, kakampi namin, pinakulong namin? Di lumalabas, may kampiyan talaga. Nadudulas sa sariling bibig. Di lumalabas, may kampiyan talaga. Tama? Sa pagkaalyado,
Huwag kasuhan. Ay, sa inyo yan eh. Sa inyo yan eh. Kayo nakaupo eh. Pagkalyado, huwag kasuhan. Inyo yan eh. Diba? Diba? Fake news ulit siya. Bakit? Sino ang unang kinasuhan ng ombudsman? Sige nga. Si Bong Revilla. Sino? Fake news na naman po kasi. O so, ibig sabihin, tinatanggap nyo may kampihan. Kakampi nyo si Bong Revilla. Sino unang kinasuhan? Hindi kakampi si Bong Revilla. Si Bong Revilla gitna yan. Sara yan, pati Marcos yan. Hindi ang mga Revilla, hindi yan umaano lang yan. Hindi yan para kumampi ako kumampi, hindi ganyan yan. Ang inaano namin, yung mga kakampi nyo, mga congressman, nasa na? Yung 67 congressman, sinasabi ni Pinky, nasa na yung mga contractor? Hindi po ba si Senator Bong Revilla? Ayoko na nga sanang banggitin yung pangalan kasi masakit ito sa pamilya ni Senator Bong Revilla eh. Kailan wala tayong magawa? Hindi siya formal magsalita, no? Iba, no? Kasi ang daming iba siya, no? Ratatak siya, no? Hindi siya pinangibabawa ng katwiran. Sinungaling. Ang problema kasi sa iba dito, hindi ilong ang humahaba. Sa pagsisinungaling, hindi ilong ang humahaba. Di ba? Yan ang hirap mga sama, na kakulangan sa wisdom, no? Pero maiba na tayo. Dito tayo kay Eric Celis, no? Niya ay isang impacta. So kailangan natin magsama-sama ngayon. Namimiligro ang bayan natin. Napapaligiran tayo ng mga baliw. Okay? So maraming salamat, Eric, at nandyan ka para magbigay ng information sa mga kababayan natin. Opo, maraming salamat Ma'am Lorraine. And speaking of impacta, talagang galit na galit siya. Itong si Claire Castro na pinapatungkulan siya is she's being alluded to na siya ang impacta, hindi naman siya tinawag na impacta. Siya lang naman ang nagsabi na siya daw ang pinapatungkulan ng impacta. Kasi kumalat mga kababayan, tawag sa kanya ng mga netizen, ICC, impactang Claire Castro. Pinatulan din niya mga kababayan, galit na galit siya. Galit na galit siya nung pinatulan niya, no? Kung ikaw, nasa katinuan ng pag-iisip, okay sana kung hindi ka spokesperson ng bayan, ng Pilipinas. Hindi mo papatulan yung mga yan eh. Kung ikaw ay spokesperson, kung papatulan mo, kung ikaw ay vlogger lang, kung ikaw ay natural na tao lang, pwede mo patulan eh. Pero sitting official ka eh, papatulan mo yan. Ito lang. Di ba? Palagi natin mali si Amy, no? Papatulan mo. Spokesperson ka. Kung lalabas sa bibig mo, yun din ang sagot ng presidente. Kaya yung image ng presidente, bagsak na bagsak sa iyo. Sa inyo, sa pinagagawa nyo. Hindi ko pinatanggol dito si BBM, hindi ko pinatanggol Sa atin lang, parehas lang tayo dito. At yun ang totoong nakikita natin. Kaya nga sabi ng iba sige lang, diyan ka lang, Auntie Claire. Para masabi, para lalong bumaba ang rating ng Pangulo. Kasi siya isa sa mga dahilan ba't nabababa rating ng Pangulo Pero syempre, number one, yung performance ng Pangulo. Diba? Pasuray-suray, hindi maintindihan. Ano ibig ko sabihin? Biro mo, nangako ka, yung soberenya ng Pilipinas, iingatan sa ICC. Pero asan ka ngayon? Si Bato, papayag ka, nadadamputin si Bato, hindi ka nangingialam. Kasi kung talagang iniingatan mo soberenya ng Pilipinas, si Bato dadamputin, pipigilan mo bilang presidente. Sasabihin mo, wala akong alam dyan, wala akong magagawa dyan. Pwede ba wala akong magagawa, presidente ka? Di ba? Marami. Si Eric, si Amy ang nagsabi. Pero walang Claire Castro. Walang Claire Impacta Castro. lang. Impactang Claire lang. Ganun. Impactang Claire. Kaya galit na galit siya. No? Nagpagpapakita po ito mga kababayan na ganun kababaw po. At ganun walang kabuluhan ang takbo ng mga opisyal, ang utak ng mga opisyal dyan sa Malacanang na inilagay ni Marcos. Kapareho lang din sa kanya and siguro kuhanan ko ng reaction si Ma'am Lorraine at mag-interact kami dito sapagkat pinalong din siya ng mga reporters Undersecretary Claire Castro, ano kaya ang magiging gain ng bansang Pilipinas sa paglulunsad nitong racket? Wala siyang may sagot. Sabi niya, well, yan ay palatandaan na umuunlad tayo. Common sense lang naman yan. Sabi niya, pero mo spokesperson yan? No? Grabe, no?
Alam mo, Natawa kami ni Ma'am Lorraine, pero on the serious angle, Ma'am, how do you look at this kind of communication, projection, at mga communicator ng gobyerno ni Marcos Jr.? Go ahead po, Ma'am Lorraine. alam mo yung I'm going to tie it up with the SONA of BBM 2 days ago, di ba? Yung actually yung kinikwento ni BBM doon, hindi ka panipaniwala yung mga numbers, yung mga para talagang report siya ng not even an assistant secretary eh. Talagang hindi, no? Tapos dapat trabaho ni Claire Castro yon, sinasabi niya ba kung ano man yung mga programs ni Bongbong Marcos kung meron man, di ba? Na hindi rin ka panipaniwala. Pero yun ang trabaho na ni Claire Castro na sinisiwalat niya sa taong bayan yung ginagawa ng Pangulo at ng Executive para sa taong bayan, di ba? Kasi hindi niya alam talaga yung trabaho niya. Hindi niya alam trabaho niya. Dapat ang trabaho mo, pag may palagay natin, may bumabati ko sa'yo, no? Sagutin mo ng formal yung bumabati ko sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao gusto ng batikos lagi bangayan. Ha? Ayaw ng tao yan. Iba karamihan ha, ayaw ng bangayan. Ang gusto yan, ba, sinabi ng isang Amy Marcos, bakit walang investigasyon sa flood control? Palagay mo ng asar. Sasagutin mo ba ng pang-aasar? Pag binato ka ba ng bato, babatuin mo ng bato? Hindi. Sa gobyerno, pag binato ka ng batikos, batuhin mo ng totoo. Sabihin mo ang totoo, hindi yun. Pag sinabi walang investigasyon, sasabihin niya, bakit? Sa panahon ng tatay, panahon ni Digong, may investigasyon ba? Hindi ganon. Kinukumpara mo eh. Para ba lumalabas, okay na walang investigasyon ngayon kasi noon wala namang investigasyon. Parang ganon eh. Eh di pare-pares kayo mali. Tama? Which is emblematic of the Marcos administration. None of them there, they all look like fools. All of them. Nobody there knows how to do their jobs or what their jobs are, di ba? So imagine to, yung question na yon, no? Dapat linaw nung sagot niya eh. 'Di ba dapat may malinaw siyang sagot doon. Dapat for instance, maybe we're going to have satellites because we don't have satellites yet and we're renting satellites, and she should have had figures, no? So why do you need communications, 'di ba? You need communications because it makes the people, you're accountable to the people, and if you're doing your job, no, sa executive, then it makes the people feel very trusting kayo. They can trust you. And it gives them that sense of wellness, di ba? But instead, you put somebody there like Claire Castro. I mean, Marcos is terrible. And how can you blame Claire Castro? Mahirap, di ba? Yung trabaho niya na siya yung nagre-report sa isang tao. Mahirap trabaho ni Auntie Claire. Kasi lahat ng nagawa ng presidente itong linggo na to o araw na to, magagawin pa lang, ibo-broadcast niya eh. Tama yun. Pero hindi yun ang dahilan para ikaw tumindig para maging para kang palengkera. Hindi yun. Ang taong bayan seryoso. Maghanap, hindi lang katotohanan, maski gusto nila maayos ang pamahalaan. Seryoso tayo. Lalo sa ngayon. Hindi tayo nagbibiro. Hindi oras ng pagbibiro. Hindi oras ng bangayan. Dapat, kung may bangayan sa ibang individual na tungkol sa issue, huwag ka na mangilam. Sagutin mo na lang na maayos. Isang president, kunwari, na wala namang ginagawa, di ba? Kundi magnakaw. Alam naman i-report niya, yung gold reserves na binenta ay ninakaw ni Bongbong Marcos, pagka hindi naman niya makwento yun, di ba? So, in other words, no, and yet, she doesn't do her homework kasi it's not asked of her eh. It's not asked of her. Hindi hinihingi sa kahit na sino sa kanila ang gawin ang trabaho ninyo na magsilbi sa Pilipino at wag magnakaw kung hindi ko ano lang hinihingi ni Bongbong Marcos. Protektahan ninyo ako habang nagnanakaw ako sa Pilipino at saka talagang iputan natin silang lahat, no? Talagang we can shit on the Filipino people kasi yan ang message ni Marcos talaga sa Pilipino, no? Hayagang pagsisinungaling. So lahat sila, tingnan mo si Matibag, tingnan mo si John Vic Remulla, tingnan mo lahat mga sinungaling, lahat sila mga si PNP sinungaling.
AFP, Diyos ko Lord, sinungaling, di ba? Lahat sila, so si Claire Castro, hindi sinungaling. Mga sinungaling, di ba? Tapos paiikutan pa tayo na kunyari mag-file ng charge kay Martin Romualdez. Alam naman natin, Oo. hindi, di ba? So, Claire Castro is really a faithful copy of Bongbong Marcos. Faithful alter ego. No? Si Claire Castro kasi ma'am, ang kanyang Pero hindi alam ng Pangulo, no, nasisira siya dahil sa spokesperson na yan, no. Akala niya, lahat ng galit ng taong bayan mapupunta kay Claire. Hindi niya alam, tumatago sa kanya yung galit ng taong bayan sa Pangulo. 'Di ba? Kasi yung taong bayan, nasa sitwasyon na kung saan lugmok na. Mahirap ang ekonomiya, mataas ang pamasahe, mataas ang kuryente, mataas ang lahat. Hirap ang ngayong Pilipino ngayon, baha, iba, no? Halo-halong stress na, halo-halong stress na sa nangyayari ngayon. Tapos may isang spokesperson na ganyan magsalita. Parang balahura. Kailangan ng formalidad, kahit pa paano. Pag palagi natin ang Pilipinas nagkakagulo na, kailangan ng formalidad. Kailangan ng formal sa isang nagsasalita. Professional. Bilang nakaupo, sitting official ka. Di ba? qualification kung bakit siya inilagay para mangbardagulan, Yeah. para mangbastos, Yeah. at mang-atake. She's not a presidential communicator. Ang tawag ko nga sa kanya, barker eh. Yung, kung ikukumpara mo siya, mas magaling pa minsan sa kanya, yung mga tumatawag dyan sa may farmers Cubao na, Cubao, 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 logro, logro, antipolo, antipolo. Ganyan lang naman ang kapasidad ni Claire Castro, kahit abogada ito, pero hindi siya nag-aaral ng kanyang proper communication system Hindi, wala. ng isang presidential communicator. Ang ginagawa niya, kung anong mga pwedeng i-atake sa mga Duterte political camp, yun lang ang ginagawa. Parang troll, vlogger na troll, walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi, and she does not communicate government programs. But she's using government and especially presidential platform. Malaking tanong yan, Ma'am Lorraine, at pananagutan kay Marcos. Kasi mananagot yan si Marcos eh. Inaabuso ni Claire Castro ang Office of the President, ang pundo, ang resources, ang plataforma, at ginagamit niya ang presidential authority para manloko at mangbardagulan sa tao. Yan lang talaga ang qualification niya. Sabi ko nga, okay lang kung ang trabaho niya magtawag ng mga sasakay sa mga biyaheng Cubao, Yeah. Antipolo. Pero ang trabaho niya ay dapat magpaliwanag sa taong bayan ng programa ng gobyerno. So ang only qualification mayroon si Claire Castro ay ang pagkabastos at pagkabalahura ng kanyang bunganga. Halimbawa, nagpumuna si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga katiwalian at korupsyon at mga abuso sa pundo na nangyayari sa gobyerno ni Marcos. Ang sagot niya, is the Vice President talking to herself? Di ba kabastusan yun, mga kababayan? Sapagkat lehitimo, may batayan, at nagsasalamin sa sentimiento ng taong bayan ang pagtatanong at komentaryo ng Vice President. Pero binabastos siya ni Claire Castro. That's what... Oo, di ba? Dapat ganito. Tama sinabi ni Chavity, attack dog eh. Spokesperson ka, kung gusto mo ipagtanggol si BBM, bumaba ka sa pwesto bilang vlogger ka na lang, batikusin mo si Sara. Pero bilang professional ka, ikaw ba halimbawa, eto bigyan ko kay sample, merong isang mayor dito sa Pilipinas, marami, na maki-BBM. Tama? At ayaw kay Sara, syempre, automatic galit. Meron naman na mayor na pinklawan. Syempre, automatic, ayaw kay Sara, syempre. Pero maniwala ka ba, si Sara mismo pupunta doon sa lugar na yon. Kahit yung mayor doon, pinklawan. Naniniwala ka ba yung mayor nakikisama naman? Hindi naman niya minumura si Sara? O ano Sara, bakit andito ka? Hindi, professional. Ay ma'am, binibigyan pa ka ma'am, tuloy po kayo. Kinakamayan pa ma'am. Kamusta ho kayo, Vice President? Welcome! Di ba? Kita nyo kasi official. Pinapakita, be professional. Magkaaway man tayo sa isang kulay, pero pagdating sa trabaho tayo. Tama? Yun ang hinahanap ng tao kay Auntie Claire.
na trabaho. Kung inaaway ka ni Ivy, palagi mo inaaway ka, wag mo sagutin. Kasi kayo nakakataas eh. Spokesperson ka ng presidente eh. Bakit nakakalimutan mo? Mataas na posisyon din yan. Tigapagsalita ka ng Pangulo. Di ba? Dapat ganun ka. Pag nakano mo si presidente, binatikos ka ni Sara, tahimik ka na lang. Hindi eh. Sa bagay, ugali mo yan, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin pigilan yan. That's what I mean. Na kailangan siya ni Marcos para mayroong bastos, may mang bardagulan, may mang haras. At kaya nga, di ba, ang boses din niya yun ang kumakalat sa yung parang ang kausap niya, itong namatay na si Lipata, si Alicia Lipata, pinapagalit tungkol sa troll operation. Ang troll operation is a criminal operation funded by the government of Marcos para magpakalat ng fake news, disinformation, harassment, intimidation, cyberbullying, at mga kasinungalingan. At lumalabas na pangalan ni Claire Castro ang iniugnay sa boses na yon. At kuwang-kuwa natin kung bakit siya pinupuna ngayon natin, Ma'am Lorraine, sapagkat okay lang kung wala siya sa gobyerno. Hindi okay na gamitin niya ang gobyerno, ang pondo at resources at kapangyarihan ng Office of the President para gumawa ng criminal operations like cyberbullying and cyberlying and harassment. Pag sa 2020, tatakbo yan si Claire. Tatakbo. Hindi sa eleksyon, sa ibang bansa. Like what she's doing right now. Yan po ang bakit tinawag siya appropriately na impactang Claire Castro. Sakit nun. Impacta. Yun po Yung meron pa isang kasabihan, may isa pang tatawag na mas masakit eh. Yung lukaret. Yun, sakit nun. konteksta kasi halos kasamaan ang lumalabas sa bibig niya at hindi kabutihan na pagpapaliwanag para sa mamamayan. Alam mo, okay, no? Talagang, kasi naman, sa pagka-team mo si Marcos, pag ganyan ang president mo, yun na naman ang hinihingi niya, katulad ng inilinaw mo, di ba, kung ano yung job description niya, talagang makipagbardagulan, siraan ang president, ang vice president, makibastos siya, di ba? I think that Claire Castro has forgotten, no, na yung Canadian experience niya, na minura ka yan, di ba, Claire? Di ba natatakot? Right. Do you know that that people power is a very dangerous thing to people like you? Yung mga, kasi when you look at her now, I saw her very arrogant, no? Napaka-arrogant Very ng mga arrogant. taong ito. Bawat kinakain ninyo, Claire, galing sa Pilipino yan. Yung pinapadamit mo sa Correct. mga anak mo, yung pambiyahe ng anak mo na pinopost pa niya sa Facebook, sa Instagram niya, galing sa Pilipino yan. Tapos bababuyin mo ang Pilipino. Diba? So, nakalimutan mo na minura-mura ka doon at takot ka nga, di ba? Oh, Iyak-iyak ka, di ba? Namutla eh. Namutla siya. Minura siya ng Pilipino. Lumapit siya sa mga pulis ng London yata. Ng Canada. Canadian Authority. Ka doon. Otoridad. Ngayon, manginig ka kasi hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos, Claire. Babalikan ka ng Pilipino. Yan Yun. talaga ang itinuturo ng kasaysayan. At saka, itong si Bongbong Marcos naman, kung totoong president siya na alam naman natin ay hindi, no? As a way of explaining lang, you should fire someone like that, no? dapat. Pero hindi niya pinafire kasi sa mata ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos, kasi si Lisa Marcos ang ang president, di ba? Dahil wala namang bayag itong isang to, di ba? So, ginagawa ni Claire Castro yung trabaho niya na inutos nitong isang ito na alam natin din ay lulong din sa droga, di ba? So, yan ang nakakaawa sa Pilipinas. Lasinggera pa, ma'am, no? Palingkera na. Yes. Lasinggera pa itong si Lisa Araneta. No? Yes, Balangura din. Pareho silang balangura. Yeah, that's correct, no. So in the end, it's still command responsibility, no. Alam mo, para matapos na, magpa-hair follicle. Totoo lang. Kasi ako nagtrabaho ako sa City Hall eh. Matagal ako nagtrabaho sa City Hall eh. Kapag yung department mo ayaw magpa-drug test, kailangan obligado eh. Hindi pwedeng hindi eh. Kukwestiyonin ka eh. Alam mo, unang-una nagpapasumasalang sa drug test, alam mo kung sino? Yung mayor, pati yung mga hepe niya, yung mga department heads nila. Yun ang unang nagpapa-drug test para patunayan na sila ang una.
Dapat ganun ang isisisiting official. Pag questionable, pag ayaw mo. Ganun lang yun. Hindi namin sinabi addict siya, no? Of course. Para matapos lang yung issue na kung saan pinangaasar sa kanya na ngagba daw. Para matapos na, patunayan mo. Di ba? Ganun kasimple lang yun. Mahirap ba yon? Kawalan ba ng respeto sa sarili mo yon? Kahihiyan ba yon? Di ba? Pero what can you expect from someone like Bongbong Marcos? Right? Makapal din, ano? Ay, ma'am, pero huwag natin kalimutan, ha? Hindi lamang siya nagsumbong sa pulis. Kung gaano abusado power tripper itong si Claire Castro, pinalocate niya yung mga Filipino community and leaders sa Canada at pinapahabol niya dito sa Department of Foreign Affairs. Kita niyo mga kababayan, sinita na siya ng pulis. Say whatever you say, what you want to say, this is democracy. Magsalita ka rin. Kung anong gusto mong sabihin, wala lang sakitan. Parang sinabihan siya ng pulis ng ganon. Hindi pa siya nakontento, mga kababayan, pinahanap niya isa-isa itong mga napicturan at ngayon ang Department of Foreign Affairs obligado na mag-coordinate sa Immigration Authority ng Canada dahil lamang nagmamaktol itong si Claire Castro at siya ay nakatim ng public humiliation, a sign of anger ng mga Pilipino sa Canada, Ma'am Lorraine. Kaya abusado na, power trip at feeling entitled na dapat protektado siya. Yeah, but Eric, they get their cues. Dapat magpaabuti na kayo. Kasi 2 years na lang itatagal eh. Di ba? Yun, ano yan, magagalit sa inyo taong bayan. Talagang galit na galit na. Di ba? Paano kung wala lang kayo sa posisyon? Napakahirap kaya nun. Maglalakad ka sa mall, yung taong bayan galit sa'yo. Di ba? Ang hirap nun. Kahit saan ka pumunta, titingnan ka sa paligid mo, baka may sumampal sa'yo. Di ba? Dahil sa galit sa ginawa nyo. Di ba? Dapat nagpapakumbaba kayo dahil una, kami ang boss nyo eh. Sa ayon sa gusto nyo, kami ang boss nyo. Dapat sumunod kayo, hindi dahil sa gusto namin. Doon sa naayon sa dapat gawin. Ay wala eh. Akala mo sila may-ari ng Pilipinas eh. From Bongbong Marcos. All Yeah, of them, correct. no? And the cue that Bongbong Marcos has given to this mga amuyong niyang mga walang hiya is that they own the Philippines. And they can do whatever they want. Pwede natin iputan ng mga Pilipino. Tapos pag ang stupid pa nitong impactang ito. Kasi Canada yon, Claire, bobo ka ba? Very, very liberal. Tsaka mga libertarians yung mga nandun, di ba? Tinignan siya ng pulis. Canadian citizens yun, idiot, di ba? Yeah, citizen. Wag mong iisipin na pareho ang Canada sa Pilipinas. Ito mga tangang ito, na lasing sa kapangyarihan, akala nila kahit saan sila umapak, special sila. Mga Yan. Pinas. Kaya gusto ko nung nagpuntang... Yan yung sinasabi ng matatanda na sabi ko nga, na isang langaw na nakadapo sa kalabaw. Pakiramdam niya siya na yung kalabaw. Dahil araw-araw nangyayari. Araw-araw makapangyarihan ka eh. Feeling mo makapangyarihan ka na rin kahit saan ka. Kaya yung mga ibang Pilipino, hindi mo na mamalaya, natatapakan mo na sila. Yeah. Nagpunta ito si Bangag, yung humawak siya ng... sa Canada din. Canada. Siya mismo humahawak ng payong niya. Hindi kayo special, Claire. Mga pasweldo lang namin kayo, okay? Canada. Kumbaga, atchoy ka namin, Claire, okay? Totoo yan. Pag kami employer nyo, kami nagpapasahod sa inyo, hindi naman namin kayo uutusan eh, na sumunod kayo eh, hindi naman ganun eh. Yung pagpuna na mali, na pagkakulangan ninyo, pumayag kayo na punahin namin kayo. Ay hindi, anong nangyayari pag pinuna kayo, nagagalit kayo, pati mga vlogger, didepensahan kayo eh. Una-una, mali yung mga vlogger na yan. Bakit kayo didepensa? Pagpuna yon. Normal yon. Di ba? Halatang-halata itong mga to, ayaw mapuna yung pagkakamay ng mga nila eh. Kung mali na, ayaw pa rin punahin, ayaw pa rin magpuna. Ay, hindi kayo nalang magaling lagi, di ba? Ayo, kahit yung amo mong adik, mga atchoy namin kayo, pasweldo namin kayo, okay? Tama. Walang iya. At sa tingin ko, ma'am, deserve niya ang reaksyon ng mamamayan through our netizens kasi ma'am, nag-trending siya eh. Yung Impacta Claire Castro. Nag-trending kita ko halos lahat ng mga social media, kumalat lahat. Kalat na kalat yan. Nagawan pa siya ng news, mga kababayan. But I think, sabi mo nga, Ma'am Lorraine, kanina, deserve nila ito eh.
sila ang gumagawa ng bangungot nila. At sa pagdating ng paghuhukom at paghahatol ng kasaysayan, kasama ang nagngangalit na mamamayan, may kalalagyan ito, ang mga kagaya ni Claire Castro. Alam mo no, yung intent kasi ni Lisa Marcos, well, she's the one holding yung PCO na yun parang PR firm. Sa kanya, parang Nakita ko to. Sumakay, sumakay sa spaceship. Baka naman kasi ito talaga yon. Sasakay sa spaceship papuntang ICC. parang ano niya yan, private Yeah, agency. PR firm niya yan. No? So, PR firm niya. ang intention kasi niyan, no, to put someone like Claire Castro, a social climber, no, madaling pakiligin pagka ang kaharap niya ay mga taong sa tingin niya ay mga VIP. So kilig na kilig siya, tinatapunan siya ng basura ni Lisa Marcos, kilig na kilig yan. Yung mga sinusuot niya galing kay Lisa Marcos yan, sabi sa akin. Uy, mamahal na sinusuot nun, ha? Di ba? Mahal yun. Pero sa nakakita, First Lady, walang pagpakubaba. Ako, pinakamagaling na First Lady, pinakababait sa lahat, para sa akin, ha? Ha? Si Ma'am Imelda Marcos. Totoo lang. Mabait yan. Iba puso niyan. Minsan, nakwento, hindi ko naabutan si Marcos. Pero yung kwento sa akin ng mga lolo't lola ko, meron daw na si Marcos na hindi magawa, nagagawa ni Imelda. Marami nagawang proyekto na gusto ni Imelda. Napakabait na tao na yan. Sabihin ko sa inyo. Kaya nga nakakagulat kung anong tapang ng asawa at ng Marcos Sr., kabaltaran ngayon ng anak. Iba. Kaya tataka si Amy. Tingnan si Amy. Kahit si Amy, mabait si Amy, di ba? Tataka ka Anong meron? Bakit naging masama ang bongit? Di ba? No? And babaduy, di ba? Baduy. So, yung intention niyan, ni Lisa Marcos dyan, is yung she's supposed to be the buffer. Siya yung tagasalo ng galit ng tao na imbes na kay Bongbong Marcos, ay sa kanya muna, mali backfire. Backfire kasi she's doing a great disservice to Bangag. Yeah. Mas Yung lalong... negative 27. Oh, negative 27. May Kung ikaw factor ang dyan si presidential Claire Castro. communicator dyan, ma'am, Ano hindi yan? ka na makakatulog. Hindi ka na makakatulog niyan, no? Kung hindi makapalang mukha mo. Yeah. Negative 27. Totoo yan. Hindi ka makakatulog. Negative 7, 27 ka. Okay, maraming salamat sa iyo, ka Eric Celis at ka Lorraine, Doc Lorraine Badoy. No, dito nakita natin talaga na dapat isang spokesperson nakikitaan ng mahinahon. Hindi ka parang umaatake ka sa lahat ng batikos. Hindi ganun. No? Ngayon, marami yung galit sa'yo. Sinabihan ka impacta ng palasyo. Marami natutuwa tuloy. Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Isang makabuluhang talakayan naman ang aking pinagserbisyo sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.